Narito ang mensahe ni Acting City Mayor Carmela A. Acevedo matapos ang kanyang ikalawang linggong paglilingkuran bilang Acting City Mayor ng lungsod ng San Pablo. Inilahad niya ang mga ginagawang hakbang sa mga suliraning isinangguni ng mga mamamayan sa lokal na pamahalaan. Aniya, ang tungkulin bilang lingkod bayan ay hindi lamang pagganap sa trabaho, kundi paglingkuran ang bawat mamamayan ng may katapatan, malasakit at pananagutan. Sa pagsisimula po ng ating pangatlong linggo ng paglilingkuran, muli nating aalalahanin ang layunin ng ating pagiging lingkod bayan. Ang ating tungkulin ay hindi lamang gampanan ang ating trabaho, kundi paglingkuran ang bawat mamamayan ng may katapatan, malasakit at pananagutan. Sa ating pong nagdaang pangalawang linggo bilang acting mayor ng ating lungsod, una po, muli po tayong nakipagpulong sa BFP para sa mga itatayong mga substations. Una po natin ginawa ay ang magpalinis ng ating ilang container vans at i-repair ang mga ito upang gamiting opisina ng BFP personnel. Ito po ay itatalaga sa Central Terminal upang magkaroon po doon ng substation na mag-cater sa ilang barangay na nandoon para po mas mabilis ang responde. So nakausap ko rin po kahapon si PNP Chief at maglalagay na rin po ng substation doon ang ating mga kapulisan. Although lahat po ng exit points ay meron na rin pong nakatalagang mga pulis. Pangalawa, sa ating pong pagpirma ng mga dokumento noong Martes, atin pong nadiskubre na meron pong dalawang DTRs na naglalaman po ng ating pekeng pirma. Ito po ay hindi natin palalagpasin at dapat managot ang kung sino man po ang may kagagawan. Tayo po ay nakipag-ugnayan po sa ating PNP para sa masusing investigasyon. Ito pong ginawa nilang pamimeke ng pirma ay nabago sa batas at may kaukulang parusa. Kaya kung meron pong nalalaman, bukas po ang ating opisina at maaari po kayong pumunta at makipag-usap sa akin. Pangatlo po, tayo po ay nagtungo sa San Pablo General Hospital upang kumustahin ang ating mga healthcare workers at alamin ang kailangan sa ospital. Atin pong ininstruksyonan na bilisan ang pag-aayos ng mga papel sa orders ng mga gamot at reagents. Nakipag-ugnayan na rin po ang inyong lingkod sa FDA or Foods and Drugs Authority para sa ating inaantay na license to operate para sa ating mga x-ray machines. Dahil kasama po natin sa pag-iikot ang ating GSO, agad nating inatasan na ipacheck ang mga sirang elevator at ang repairs na kailangan sa ospital gaya ng tumutulong isamin. Atin din pong ipinakode ang pag-enclose, pagsasara po sa OPD, upang ito po ay mapalagyan natin ng aircon. Nang sa gayon po ay di na po maiinitan ang ating mga kababayan nag-aantay sa OPD. Ika-apat, nag-meeting din po ang Technical Working Group para sa pagsasaayos at pagpapaganda ng ating Rizal Avenue na itinalaga po bilang Heritage Zone. Ito po ay mukha ng ating lungsod, kaya't marapat po na panatilihin natin itong maganda at maayos. Salamat po sa ating GSO sa maagap na pagpapatanggal ng mga tarpaulins sa kahabaan ng Rizal Avenue. Maraming salamat din po sa ating City Engineering Office na mabilis na aksyon para po malagyan ng ilaw ang ating mga lamppost. Para din po sa repairs na gagawin sa kahabaan ng nasabing kalsada. Salamat din po sa ating City Tourism Office, sa CPO at sa CDRRMO sa pakikipagtulungan upang masigurong mabilis na maisasaayos ang nasabing proyekto. Atin pong ibalik ang ganda ng plaza nang nasasaayon sa itinakda ng National Historical Commission. Kalima, isinaayos na din po ang paglalagay ng ilaw sa Sampaloc Lake kung saan marami pong namamasyal ang nagsasabing may mga madidilim na portions. Salamat po sa engineering sa mabilis na aksyon. Usapang Sampaloc Lake po, tayo po ay nakipagpulong sa tenants ng Sunset View Deck at ang may-ari ng pwesto, kasama po ang ating TWG, kasama rin po ang ilang konsihal, si Konsihal Abo at si Konsihal Chad. At napagkasunduan po na habang ginagawa ang nasabing bubuhong pader, 2 buwan po aabutin ang pagpapagawa ay pansamantalang ilalaga sa lupa ng mga Cortes.
Maraming salamat po kay Sir Paul Michael Quadra na siya pong nakipag-ugnayan sa may-ari ng lupa. Kasama po ang TWG, atin pong napagkasunduan na sa bahagi po ng lokal na pamahalaan, tayo po ay magbibigay ng assistance sa pamamagitan ng upa sa nasabing lupa at pagpapailaw nito. Ikapito, nagplano rin po tayo na bumili ng 2 electric shuttle para po sa maghatid sa ating mga mamamayan mula sa Old Capitol papunta po dito sa Mega. Lalo na po ito para po sa mga seniors at PWDs. Dama po natin ang kanilang pangangailangan, lalo na po sa mahal ng pamasahe. Ikawalo, tayo po ay dumadaw sa ating pamilihang bayan noong Biyernes ng alas 6 ng gabi upang ating makita mismo ang mga reklamo at hinaing ng ating mga kababayan. Minarapat po ng inyong lingkod kasama ang GSO, CDRRMO, Tourism at CTMO na dalawin at silipin ang ating palengke para sa mas detalyadong instruction. Nakita po natin ang sirang palikuran at ang panghinito at ang dilim po ng basement parking at sa loob din po mismo ng palengke ay may madilim po. Kaya agad po tayo nagsagawa ng team gamit po ang 7 Days Fire Volunteers at ang Acevedo Disinfection Team at ang CDRRMO sa pagpapalinis po ng ating basement parking noon din pong Biyernes ng alas 9 ng gabi. Samantala, tayo po ay nag-atas sa city engineer na ayusin sa madaling panahon ang nasabing CR sa basement at dadagdagan din po dati ito. Kasi sa kabilang dulo po yung CR, maglalagay din po tayo sa kabilang dulo pa para po yung mga aabutin, hindi na po tatakbo papunta sa kabilang dulo. Samantala, katuwang po ang city engineering office at ang market officer na agarang nagpagawa po ng tubo ng tubig para mapaanda ang tangke. At good news po, nung umaga ng Sabado ay gumagana na po ang tangke ng tubig at nalinis na rin po ang palikuran sa basement at first floor sa pagtutulungan po ng mga kawani ng pamahalaan at ng barangay. Maraming salamat po sa pagtugon sa ating kahilingan. Inatasan po natin na ito'y linisin din po miya't-miya upang di mamaho at magputik. May program of works na rin po ayon po sa ating city engineer. Para po sa renovation, roll-ups at CCTV at ito po ay ating pipirmahan mamaya pagkatapos po ng flag raising ceremony. Pinag-iisipan na din po natin ang pagpapaliwanag di lamang po ng basement parking maging ang buong palengke upang maiwasan na po ang mga nakawan. Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa lahat ng ahensya ng pamahalaan na tulong-tulong at nakikiisa upang maisagawa at maisaayos ang ating lungsod. Sa ating pong mga kababayan at sa aking mga kapwa lingkod bayan, beyond development, I want to see a city united by a spirit of cooperation and compassion. We may have differences, but we still share one home and one responsibility, and that is to work for the good of San Pablo. As your acting mayor, my role is to ensure stability, continuity, and good governance. My hope is that together we can build a San Pablo city that is progressive, peaceful, inclusive, and truly a city that every San Pableño can be proud of. Maraming salamat po. Mabuhay ang lungsod ng San Pablo at mabuhay po tayong lahat. Para sa mga napapanahong balita at kaganapan, ito ang inyong City Information Office.